Jesus, iyong sinisintang anak. Kay Jesus, iyong sinisintang anak. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Pagkain mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, iyong sinisintang anak. Pagkain mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat. Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay misa para sa karangalan ni San Jose. Magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako na suwibay na. Dakilang biyayang pangako na suwibay na. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, dumating ka upang tipunin ang mga bansa sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoong Hesus, dumarating ka sa salita at sakramento upang patatagin kami sa kabanalan. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoong Hesus, dadating ka sa kaluwalhatian, taglay ang kaligtasan para sa iyong bayan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ipasyang hirangin si San Jose upang maging kaisang dibdib ng banal na ina ng iyong anak.
Sa aming pagpaparangal sa Kanya bilang tagapagtangkilik sa lupang ibabaw, kami nawa ay maging dapat na idalangin niya sa iyo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib ng simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabilang ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag ninyo sa inyo at ipagkaloob nawan niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkaganon, mabibigyan ninyo ng karangalan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesu Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ng Panginoon, awitan ng bagong awit, pangano'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin, araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos na sangkabut ay walang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Magsitayo po. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabila sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Iniuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo ay ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito ay lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Mahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipinanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipinanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nagluluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawang magkasalungat na karakter ang ipinapakilala sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, na siyang paghuhugutan natin ng aral. Dalawang karakter na magkasalungat, opposite characters. Sa unang pagbasa, ipinapakilala sa atin si San Pablo bilang isang tagapagpalapit sa tao sa Diyos. Tagapaglapit ng tao sa Diyos, lalo na sa mga taga-Tesalonika. Si San Pablo ang tumayong tagapaghikayat sa mga taga-Tesalonika na lakasan ang kanilang loob sa kabila ng pagsubok na kinahaharap nila ng dahil sa kanilang pananampalataya. Ganyan ang taong naglalapit sa tao sa Diyos.
pinapalakas ang loob, nagbibigay ng encouragement, hindi pinapahina ang kalooban, hindi dinidiscourage. 'Di ba? Tayo, maraming pinagdadaanan, lalo na sa ating pananampalataya, yung mga napanghihinaan ng loob, yung mga tinatamad magsimba, yung mga nakakalimot sa Diyos, yung mga taong naglalapit sa Diyos, ang gagawin, palalakasin ang kanilang loob. Hindi pinapahina. Si San Pablo, pinalalakas ang loob ng mga taga-Tesalonika na magtiis sa kabila ng pag-uusig at pinapaalala sa kanila na bibigyan din sila ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ganito ang taong naglalapit sa tao sa Diyos, nagbibigay ng lakas ng loob, hindi pinahihina ang loob, pinapaalalahanan ang kabutihan ng Diyos at hindi tinataboy palayo sa Diyos. Samantala, sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseyo at Eskriba kabaliktaran naman sa ugali na ipinakita ni San Pablo. Kung si San Pablo naglalapit sa tao sa Diyos, ang mga Pariseyo at Eskriba pinapakilala ni Jesus na naglalayo sa tao sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging mapagpaimbabaw. Ang sabi ni Jesus, hinahadlangan nila ang mga tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Imagine mo yon? Mga Pariseyo, Eskriba, hinahadlangan nila ang tao na pagharian ng Diyos. Ayaw na nilang pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa nila ang mga ibig pasakop. Ganyan ang mga taong naglalayo sa tao sa Diyos, hinahadlangan na pagharian ng Diyos ang mga tao. Dalawang ugali ang mayroon ang ganitong klase ng tao. Dalawang ugali. Remember this. Una, ugali ng taong naglalayo sa tao sa Diyos ay mapagpaimbabaw. O yung puro pakitang tao lang ang ginagawang kabutihan. Ang isang taong naglalayo sa tao sa Diyos, nagpapanggap na makadiyos para mailapit ang tao hindi sa Diyos, kundi sa kanilang sarili. Kaya mag-ingat sa mga taong mukhang makadiyos na naghihikayat lumapit sa kanila at hindi sa Diyos. Lalong-lalo na, no? Mag-ingat sa mga taong nagsasabi na sila lang ang maliligtas. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yung mga taong nagsasabi, sila lang ang maliligtas. Hindi ganyan. Ang totoong ugali ng taong naglalapit sa tao sa Diyos. Kapag gusto mong ilapit ang tao sa Diyos, hindi ka namimili. Sapagkat ang Diyos, kailanman hindi namili. Kaya mag-ingat, no? Yung mga nagpapanggap, sila yung mga taong naglalayo sa tao sa Diyos. Dahil nilalapit nila ang tao sa kanilang mga sarili. Pangalawang katangian ng mga taong naglalayo sa tao sa Diyos ay yung mga bulag na taga-akay. Ano ibig sabihin ng bulag na taga-akay? Nakakita na po ba kayo ng bulag? I'm sure, di ba? May mga bulag na yung mga namamalimos. At nakita ninyo yung kasama ng bulag. Isa rin bang bulag? O nakakakita?
Di ba dapat nakakakita? Oh, kasi kung ang bulag, inaakay ng bulag, saan madadala? E di ililigaw ka. Di ba? Hindi pwedeng bulag ang taga-akay ng isang bulag, kundi wala kayong kapupuntahang mabuti. Ganyan ang isang taong naglalayo sa tao sa Diyos. Kailanman hindi ka dadalhin sa kabutihan. Kaya yung taong nagsasabi sa iyo na, sige na, magsinungaling ka na lang. White lies lang naman yan eh. Di ba? May mga ganyan, no? Sumama ka na sa amin, may outing kami. Huwag ka muna magsimba, ikumpisal mo na lang yan. Yan yung mga bulag na taga-akay. Dahil dinadala ka sa kasamaan. Ang masama ay masama. Kahit kailan, hindi yan pwedeng ituro sa tao. Marami sa atin, nagtuturo ng masama, Kapag inaway ka, awayin mo rin. Di ba? May mga ganyang magulang, Huwag kang paaapi, Kapag sinapak ka, sapakin mo rin. Di ba? Ganyan yung mga minsan, Advice natin, hindi ganyan ang tao na naglalapit sa Diyos. Hindi kailanman nagtuturo ng mali. Kung gusto mong mailapit ang tao sa Diyos, hindi mo ito tuturuan ng mali. Piliin mabuti ang taong sasamahan. Dahil di ibig sabihin, taong simbahan, naglalapit sa tao sa Diyos. Tandaan, ang mga Pariseo at Eskriba, mga taong simbahan. Pero sila pa ang naghahadlang sa tao na makalapit sa Diyos. Mga kapatid, mag-ingat. Dahil hindi lahat ng mabuti sa panlabas, mabuti din ang panloob. Dahil ang iba, mapagpaimbabaw. Hindi lang sa ginagawa, sa panlabas, nahahanap ang taong mabuti, kundi sa laman ng kalooban. Mag-ingat, hindi lahat ng mabuti sa panlabas, mabuti ang panloob. Dahil ang iba, mapagpaimbabaw. Amen. Mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno nawa ay magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gumagawa sa media, naway akahin ng mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumaon, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan,
Ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap ng paghahain sa iyong dambana ay nakikiusap na ang gagawin namin ay tuwangan ng pithaya ni San Jose sa anak mo'y siyang nag-aruga dito sa lupa. Ipagkaloob mo ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong si San Jose ay aming pinararangalan. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Ang kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose ay naghahanap buhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Domingo at Roderick. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit
Bigyan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Donis, peccatam mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
diwa ay sa'yo, huwag nawang pababayaan. Maski tayo, ikaw ang buntong hininga ng buhay, tulad mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tingin mo'y isang awit, Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tingin mo'y isang awit, Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsitanggap ng banal na pakikinabang ay makapamuhay nawang lagi sa iyong kalooban at kabanalan, pakundangan sa pagkauliran ng pagdalangin ni San Jose na naglingkod ng may pagkamasunurin at katapatan upang maganap ang ginawang pagdiligtas ng anak mong mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. San Jose, sa iyo'y nananalangin, samo namin sa iyo nawa'y dinggin. Pagkain mo kami, ang bayan mo nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap, upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung